Kakarating pa lang ni Sabrina galing sa United States, ngunit kinukulit na siya ng kanyang ama. Kanina pa to nagsasalita, ngunit patuloy lamang siya sa paglalaro ng kanyang paboritong online game na Firelight sa gaming phone niya. Ang ama niya, stepmother at ang dalawa nitong anak ay nakaupo sa mahabang sofa sa harap niya. Rinig na rinig sa loob ng silid ang pagsabog at tunog ng baril ng kanyang nilalaro na natatapatan nitong bawat salita ng kanyang amang sinasabi. Sabi, kararating mo lang sa Pilipinas pero paglalaro pa rin ang inaatupag mo. Kailan ka ba magtatanda? Isa pa, wala kang kaalam-alam sa kumpanya kung kaya't ibigay mo na lang sa akin ang shares mo. Kung gusto mo, bibigyan na lamang kita ng allowance buwan-buwan. Tama na ba sa'yo ang 1,000,000? Okay na ba yun sa'yo? Ngunit hindi nagsalita si Sabrina. Nakatuon lang talagang atensyon nito sa laro at walang pakialam sa sinasabi ng kanyang ama. Para bang isang hangin ang mga taong nasa harapan niya dahil hindi man niya lang ito pinapansin. Isa pa ang Kuya Zach mo, graduate na rin sa kolehiyo at nakapagtapos ng business ad. Malaki ang may ambag ni Zach sa Aguilar Group of Companies. Dapat na matuto't maging bihasa siya sa pamamalakad ng kumpanya. Pwede kong ibigay ang shares mo sa kanya. Hindi ba't magandang idea yon, iha? Para naman kagad siyang namuno doon at hindi na maging isang mababang empleyadong magsisimula muna sa pinakababa. Ano sa tingin mo, Sabi? Fire! Boom! Bang! Tahimik na nakamasid ang 4 na tao sa kanya, ngunit siya, patuloy lamang sa kababaril ng kalaban. Iniisip niyang 4 na nasa harapan niyang kalaban niyang pinagbabaril niya sa ulo. Gigil na gigil siya. At saka nga pala, iha, bago pa namin makalimutan ni Lucila, naalala mo bang arranged marriage yun ng pamilyang Anderson? Wala ka namang pakialam sa kasalang yon, hindi ba? At sa tingin ko, ayaw mo naman kung kaya't mas mabuti na lamang ng kapatid mo na lang na si Vera ang magiging bride ko sakali. Ngunit lahat ng sinabi ni Hercules ay lumabas lang sa tenga niya. Hindi pa rin sumasagot ang anak kung kaya't napakuyom ang kamao ng matanda dahil sa sobrang inis. Nakatutok lamang ito sa cellphone at mabilis na pumindot sa screen. Huminga ng malalim si Hercules upang pakalmahin ang sarili. Hinawakan naman ni Lucila ang balikat ng asawa upang pakalmahin din ito. Hayaan mo na munang makapagpahingang anak mo, Hercules. Alam mo namang kakarating lang din ni Sabi, galing sa abroad. She needs to rest, of course. Mapanuyang tinignan ni Lucila si Sabrina at napairap na para bang masusuka to. Nilingon naman ng babaeng matanda si Vera at pinandilatan ito kung kaya't agad namang nagets ng dalagang gagawin. Mabilis na hinablot ni Vera ang phone ni Sabrina at sinaman ng tingin ng babae. Ano ka ba naman, Sabi? Hindi ba't kinakausap ka ng mga magulang natin? Ano bang klaseng ugali yan? Yan bang natutunan mo sa abroad? Ang hindi rumespeto sa nakakatanda? Pangaral ni Vera sa kapatid. Dahil sa ginawa ni Vera ay nandilim ang aura ni Sabrina. Hindi na maipinta ang kanyang muka habang masamang tinignan ng half-sister niyang si Vera. Ibalik mo ang phone ko or else? May di ng bawat salitang binitawan niya sa mga oras na yon kung kaya't nawalan ng kulay ang mukha ni Vera. Sobrang natakot si Vera na tinignan ng kapatid kung kaya't hindi ito makagalaw sa kinatatayuan. Bigla ring namawis ang likod ng babae dahil sa sobrang kaba. Mabilis na binawi ni Sabrina ang phone mula kay Vera. Kitang-kita niya sa comment section na pinagmumura na siya ng mga kakampi dahil sa sunod-sunod na pagkamatay kung kaya't mas lalo pa siyang ilang oras din ang biyahe nila. Diretso siya sa sofa upang makapaglaro. Naroon pa nga sa salang kanyang maleta at pagkamusta sa kanyang ama, hindi niya nagawa. Hindi naman kasi siya interesado sa buhay ng kanyang ama dahil kinamumuhian niya ito. Hindi rin naman siya kinamusta ng ama niya. So why asking? Hindi nga siya makamusta ng ama sa abroad. Matanong lang sana kung okay bang lagay niya doon. Ang gusto lang kasi ng lalaki sa kanya ay ang shares niya sa kumpanya at pilitin siyang mag-back out sa arranged marriage niya. Gusto niyang tumawa ng malakas, ngunit pinigilan niya lang. Masasabi bang isang huwarang ama ang tunay niyang ama? Para sa kanya hindi. Sa bagay, masamang tao si Hercules. Ano pa nga bang ini-expect niya? Hindi na siya nasanay. Kahit naman wala siyang interes sa arranged marriage na yon, ang sa kanya ay sa kanya at walang makakaagaw doon, lalong-lalo ng stepsister na kinamumuhian niyang si Vera. That witch, may ganap pang agawin na magiging fiancé niya? Inagaw na nga nitong kanyang ama. Ang mas nakakainis pa, ilang buwan lamang na nawalang kanyang mom at 7 taong gulang siguro siya noon, ay bigla na lamang sumulpot na para bang kabute ang 3 taong ito sa buhay nila. May gana pa talagang ipakilala ng kanyang ama ang kalaguy nito kasama ang mga anak nila.
Si Zack ay anak ni Lucila sa dati nitong asawa habang si Vera naman ay ilang buwan lang ang tanda nila sa isa't isa. Imagine that, nangangahulugan lang na niloko ng kanyang gagong ama ang kanyang butihing ina na ang ginawa lang sa tahanang buhay ay asikasuhin at mahalin ng asawa. Tsk! Nang malaman ngayon ng mga kapatid ng kanyang ina ay talagang nagalit ang mga ito. Kaya nga pinakuha siya ng kanyang mga tiyuhin at doon pinatira sa mansyon ng kanyang lola at lolo sa United States. Kahit na gano'n ay siya pa rin ang may karapatan sa kumpanyang yon. Malaki ang shares niya at kakarampot lang ang shares ng ama niya. Kaya naman sa Aguilar pa rin yon, hindi sa mga Velasquez. Sa katunayan, Aguilar ang kanyang ginagamit, hindi na Velasquez. Nagpapalit siya ng birth certificate dahil ayaw niyang gamitin ang apelyido ng kanyang ama. At kahit na pinamumunuan ni Hercules ang Aguilar Group, ay malaki pa rin ang porsyento ng kanyang ina. Malaki ng 60%, hindi ba? Bago pa man kasi namatay ang kanyang ina ay lihim nitong itinransfer sa pangalan niyang shares na yon. Gumawa ito ng last will and testament bagay na ikinagalit ng kanyang ama. Matapos na magawa ang will at matagumpay na pinirmahan ito ng kanyang ina, ay ilang araw ang nakalipas sa hindi malamang dahilan ay biglang nabaliw ang mommy niya na labis na ikinagalit hanggang ngayon dahil alam niya na may kinalaman doon ng ama. Saan ka naman nakakita ng amang ganito, hindi ba? Sa Hercules lang naman ang ama niya, wala nang iba. Hindi pa niya alam ang sitwasyon noon dahil nasa murang edad lamang siya. Ano naman ang maintindihan niya sa usaping yon? Nang magkamuwang-muwang siya ay doon niya na nalaman at naintindihan ng lahat. Hindi nalaman ng kanyang ama na tinransfer na pala ng kanyang ina ang 60% shares nito sa kumpanya. Huli na rin ang malaman ng matanda ang lahat dahil naroon na siya sa United States at pinadala na doon upang manirahan ng ilang taon. Hanggang sa nagkaroon sila ng komunikasyon ng ama sa parang yun ay makakapaghiganti siya sa ginawa ng mga to sa kanyang ina. Kung tatanungin kung may ginawa bang pamilyang Aguilar sa ama niya, pwede naman ng mga ito na pabagsakin ng matanda at bagong pamilya nito. Nasubukan na nila, ngunit sa hindi malamang dahilan, ay napupurnadang pagtangka nilang paghihiganti sa ama. Hindi niya rin alam kung bakit ganun ang nangyayari, dahil palagi itong nakakalusot. Masamang damo nga talaga si Hercules Velasquez, at alam niyang may taong tumutulong sa likod nito, at yun ang gusto niyang malaman. Sino ang tumutulong sa ama niya? Isa pa sa natuklasan niya ay bago na pinirmahan ng kanyang ina ang will na yon ay nawala pala ito ng ilang araw. Nang matagpuan ng pamilyang Aguilar ang mommy niya ay tila ba nag-hysterical ito at nagpapanik. Bagay ni kinagulat at ikinataka ng pamilya. Paulit-ulit itong sinasabi na ibibigay raw nito ang 60% shares sa kanya at magpagawa kaagad ng will sa lalong madaling panahon. Alam ni Sabrina ng ama ni Lucila ang dahilan kung bakit hindi nawalang ilang araw ng ina. Bumalik sa realidad si Sabrina nang matapos ang kanyang nilalaro. Pinatay niya ang phone at binulsa yon sa kanyang suot na pantalon. Alam ko na. Na-realize ko ng dahilan kung bakit mo ko tinatawagan at kinukulit sa United States. Upang umuwi dito sa Pilipinas. Dahil lang pala dito para sa shares ko at gusto mong ibigay yon sa bobo mong anak. Nahihibang ka na ba, Dad? Mas diniinan niya ang salitang dad para naman ma-realize nito na, hello, anak din siya nito. Gusto niyang matawa na makita ang ekspresyon ng tatlo. Si Zack naman hindi may pintang mukha dahil sa sinabi niya. Talaga namang bobo to. Rinig niya sa mga katulong dito na ilang besong nag-take sa UP pero hindi man lang nakapasa. Pati nga sa iba't ibang university sa Pilipinas ay ligwak pa rin. Nakapasok lang to sa isang private university dahil binayaran ng ama niyang entrance exam ni Zack upang makapag-aral ito ng kursong business administration. Nang malaman niya yon, alam niyang may planong kanyang ama na si Zack ang ipa-take over nito sa kumpanyang hindi naman nila pagmamay-ari. Ang tagal mo na palang naghahari-harian sa kumpanya, Dad. Mukhang oras na para ipamukha sa'yo na hindi mo naman talaga pagmamay-ari ang Aguilar. Nakalimutan mo na ba na mas malaki ang porsyento ko kaysa sa'yo? Ako ang mas may karapatan sa kumpanya at hindi ikaw o kung sino man sa mga bastardong anak mo. Kumibot ang labi ni Hercules nang marinig ang sinabi ng anak. Hindi ito makapaniwala na masasabi yun ni Sabrina. Sobrang talas na nitong magsalita kumpara sa dati. Walang hiya ka. Bakit mo nasasabi yan sa akin? Ako pa rin ang ama mo. Baka nakakalimutan mo. Napahawak si Hercules sa dibdib dahil bigla itong sumikip. Ngunit walang pakialam si Sabrina. Napaikot na lamang siya ng mga mata. Best Drama Award goes to... Naputo lang sasabihin niya nang biglang nagsalita si Vera. Masama siya nitong tinignan na para bang lalapain na siya ng dalaga, subalit walang epekto yun sa kanya. Napakawalang respeto mo talaga, Sabi. Ang sama-sama mo sa dad natin. Hindi ka naman mabubuhay sa mundong ito kung wala siya. Mag-sorry ka sa kanya. Sabi nito kung kaya tumawa siya ng mahina.
Ginusto ko bang mabuhay sa mundong ito? At utang na loob ko pa talaga na nabuhay ako sa mundong ito? Aba, malay ko ba? Isa ka pa no? Aagawin mo pang fiancé ko. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Pareho kayong mang-aagaw. Hilig niyong maging kabit. Uso ring magbago at magkaroon ng character development. Uy, wala ba yun sa vokabularyo niyo? Natatawang tanong niya sa magina. Ikaw! Lalapitan sana siya ni Vera, ngunit sinamaan siya lang ito ng tingin. Dahil doon ay natigil ang dalaga. Anong ako? Yan bang tinuro sa'yo ng nanay mo? Ang mang-agaw na hindi naman sa'yo, Vera? Gusto mo talagang agawin ang lahat sa akin, ano? Ganun ka na ba ka-insecure? Nandilim ang mukha ni Hercules nang marinig ang sinabi ni Sabrina kay Vera. Ngunit kinalma nitong sarili, kahit na gusto na nitong sampalin ng bibig ng anak. Kailangan pa rin itong kausapin at suyuin ng anak na si Sabrina dahil ito lang ang susi upang mapunta ang Aguilar Company sa mga Velasquez. Anak, ang sakit naman ng sinabi mo sa akin. Bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ka naman ganito dati. Ang Kuya Zach mo lang naman ang nag-iisang lalaki sa pamilya natin, kung kaya't siyang may kakayahan na mamahalan ng kumpanya. Isa pa, hindi ba sinabi mong wala ka namang interes sa negosyo? Bakit mo nga pinagdadamot ang share mo sa pamilya mo? Sa sarili mong ama, iha, kalmadong sabi ni Hercules sa kanya. At nagpapaawa pa talagang matanda. Isa pang arranged marriage na sinasabi mo sa pamilyang Anderson. Hindi ba't napagkasundoan yun ng lolo't lola mo at ni Mrs. Anderson? Wala na rin ang lolo mo kung kaya't hindi naman yun big deal. Kung si Vera na lang ipapalit na magiging bride sa kasal. Wala ka namang interes doon, hindi ba? Isa pa, gustong-gusto ng kapatid mong anak ng pamilyang Anderson. Mahal na nga ata niya ito. Magagawa mo bang ipagkait ang kaligayahan sa kapatid mo? Napangisi si Sabrina dahil siya narinig. Kaya pala nagpupumili tong palitan siya bilang bride ay dahil nabalitaan nito. Napatay ng lolo niya. Iba rin talagang kumilos ang ama niyang sa Hercules. Mahusay. Napakahusay. Kinuyom na Hercules ang kamao. Hindi pwedeng hindi nito makuha ang anak. Sabi, ako ang ama mo. Ako lang naman ang pinakamalapit at kadugo mong kamag-anak. Kaya naman, bakit naman kita ipapahamak, hindi ba? Para naman ito sa kalagayan mo. Sumunod ka na lang sa iyong ama. Hayaan mo, magpapapunta ako ng abogado rito sa lalong madaling panahon at gagawa kami ng kasulatan na tungkol sa paglipat mo ng share sa akin. Bukas ay pumunta ka sa mansyon ng mga Anderson at sabihin mong si Vera na lamang ang magiging bride instead na ikaw. Pagkatapos nun malaya ka na. Pwede mo nang gawin ng lahat ng gusto mo. Kung gusto mong manatili sa US ay pwede naman. Pangako ko sa'yo na hindi na rin kita kukulitin kailanman. Habang nagsasalita sa Hercules ay palambot ng palambot ang boss nito. Talagang napaka-plastic ng lalaking tignan. Natawa ng mahina si Sabrina at pumalakpak pa. Gusto mo talaga na makinig ako sa napakawalang kwenta mong plano, ano? Naririnig mo bang sinasabi mo? Paano mo nasabing para rin sa akin ito? Ako bang magbebenepisyo kapag binigay kong share sa pagmamay-ari ko sa'yo? Pagmamay-ari ng pamilyang Aguilar? Kung tutuusin, wala ka namang shares dyan sa kumpanya. Kung hindi naman kasi nagpakatanga, ang mommy sa'yo't binigyan ka mo ng porsyento, hindi ka magiging CEO ng kumpanyang iningat-ingatan mo ngayon. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng pagbibigay ko sa'yo ng share na para sa kinabukasan ko, ha? Dad, hindi ako isang bagay na matapos ng pakinabangan ay itatapon mo lang. Hindi ako kagaya ni mommy na madali mong mauuto. Kung gagawin niyang gusto ng kanyang ama, ano na lamang ang sasabihin ng mga tao sa labas? Hindi siya tanga para sundin ng tao may dahilan kung bakit nawala ng maagang kanyang ina, lalo pat hindi naman niya kadugo ang makikinabang nito. Over her drop-dead gorgeous body. Sa tingin mo ba hindi ako makikipagdiskusyonan sa'yo? Nasusundin na lamang kita tahayaang lokohin ako? Eto, lilinawin ko sa inyo. Hinding-hindi ko ibibigay ang shares ko sa inyo, ni kahit isang katiting lang. Mas gugustuhin ko pang i-donate ang shares ko sa isang foundation kaysa ibigay ito sa inyo. Kaya sinasabi ko sa inyo, ngayon pa lang sumuko na kayo. Isa pa, ako lang naman ang lihitimong anak ni mommy. Niwala akong kapatid sa kanya kaya hindi ko naman sila mga kapatid. Yang dalawang yan, silang bastardo niyong anak ng kabit mo. Napakakapal naman ng pagmumukha niyong kunin ng pagmamay-ari ko. Hindi ba kayo kinikilabutan? Dahil sa sinabi ni Sabrina ay mas nalukot ang mukha ng kanyang ama. Napuno ng galit ang dibdib nito at pilit na pinipigilan yon sa balit na bigong matanda. Dinuro-duro nito si Sabrina at nagsalita. Walang hiya kang babae ka. Wala kang kwentang anak. Dumagungdung ang sigaw ni Hercules sa loob ng silid.
Subalit hindi man lang natinag si Sabrina. Hindi man lang naglanding sa kanyang pisngang paparating nitong sampal dahil nahawakan niya to sa braso at pinilipit yon. Kaya naman napaaray ang matanda saka mabilis na umatras. Kahit naman isang malit na babae si Sabrina hindi to mahina. Akala ni Hercules ay isa siyang babaeng kayang-kaya nito at madaling mauto. Ngunit nagkakamali ang matanda. Akala ni Hercules ay isa siyang batang nangungulila sa isang magulang. Ngunit dahil kung si Hercules man ito hindi nga niya naramdaman na isa siyang batang ulila dahil pinuno siya ng pagmamahal ng kanyang lola at lola sa United States eh. Ang dahilan lang naman kung bakit siya naroon ay gusto niyang malaman kung ano talagang nangyari sa kanyang ina. Isa pa, nasa wastong gulang na siya ngayon kung kaya't pwede na rin siyang mamalakad sa kumpanya. Ang tatlo namang nasa sulok ay nanlalaki ang mga mata nang makita si Sabrina na hawak-hawak ang kamay ng ama. Namimilipit na ngang matanda sa sobrang sakit na para bang babaliin na ng babaeng braso nito. Bitawan mong dad, sabi. Nasasaktan na siya. Kinakabahang sad sa kanya ni Vera kung kaya't mabilis niya naman itong binitawan. Tinaas niyang kanyang dalawang kamay saka ngumisi. Okay, at dahil doon natumbang matanda kung kaya't kaagad din nalapitan nila to. Napailing na lamang si Sabrina sa nakitang eksena. Ikaw naman na magmakaawa sa akin na bumalik, dad. Kung gusto mo akong lokohin at nakawin ang shares ko, mas mabuti pang itakwil mo na lamang ako. Hindi ko ibibigay sa inyo ang shares ko. Lalapitan na sana ni Hercules ang anak para sampalin ulit ngunit napatras si Sabrina. Kung kaya't nadapat ang matanda. Dad, sigaw ng dalawang anak nito. Hercules, nagalalang tawag ng kabit. Tss, napakaganda naman ang eksena. Nakaka-touch naman. Pero wala eh. Hindi niyo makukuha sa akin ang shares ko kaya sama-sama kayong manigas dyan. Ako ang ama mo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Galing ka sa akin. Dugot naman kung nananalitay sa'yo, sabi. Hindi mo dapat gawin ito sa sarili mong ama. Wala ka na bang respeto? Ako pa rin ang masusunod dahil ama mo ako. Kahit na ano pang sabihin mo, ibibigay mo sa akin ang shares mo at ang kapatid mong mamumuno ng Aguilar Company. Ang arranged marriage na gaganapin si Vera ang magiging bride nun. Naintindihan mo? Galit na sigaw ni Hercules ngunit malamig na tumingin lang si Sabrina sa ama. Bago pa pala ako umalis, tumawag na rin ako ng meeting sa mga shareholders sa Lunes. Tingnan lang natin kung may magagawa yung pagkaama mo sa akin once na malaman natin kung sino nga bang magiging presidente ng kumpanya. Ano? Gulat na tanong ni Hercules sa kanya. Mabilis na kinuha ni Hercules ang phone at kaagad na denial ng sekretary nito. Napangisi si Sabrina at napailing na lamang. Hindi na niya nahintay pang aman umalis na lamang doon. Kinuha ni Sabrina ang kanyang phone na marinig na nagring ito. Napakunot ang kanya noon nang makitang tumatawag ang kanyang kaibigan na si Mariposa. Bakit ka napatawag, Mariposa? May problema ba? Raven, nakauwi ka na ba sa Pilipinas? Malambing na tanong ng partner niya si Mariposa sa kanya. Oo, bakit mo naitanong? Kamusta dyan? Tanong niya sa kanapakunot ng noo. Wag na wag mo akong bibigyan ng task ngayon, okay? Alam mong nasa bakasyon ako. Aware ka naman doon, hindi ba? Ngumiti lamang si Mariposa at nagsalita. Alam ko naman yon, pero meron kasi ako mission. Saktong sa Pilipinas kasi yon, baka lang naman gusto mong kunin. Kailangan mo lang namang mag-deliver ng isang special medicine sa loob ng 1 oras. Malaki ang offer, kaso nga lang, hindi naman ako makakapunta dyan ng 1 oras lang. Ano ko? Si Wonder Woman na kayang lumipad? Nanghinayang kasi ako sa offer at malaki to. Nagkakahalaga lang naman ng 5 milyon. Gusto mo? Napataas ng kilay si Sabrina dahil sa sinabi ng kaibigan. Bigla siyang nagka-interes. Malaki rin naman ang offer ng kliyente nila. 5 milyon. Hindi na rin masama. Sino naman ang taong ito na kaya magwaldas ng sandamakmak na pera at 1 milyon pa? Sino pa nga ba? E di ang Prince Charming na makababaihan dyan na si Waki Anderson. Sino pa nga bang magkakagastos ng ganyang kalaking halaga? Ang mga Anderson lang naman wala ng iba. Narinig ko kasi ng kanyang lola ay may karamdaman. Hindi ito makatulog dahil sa sobrang stress at meron ding anxiety ang matanda. Kinakailangan itong pill na ibibigay mo para lang maligtas ang lola nito. Rinig niyang mahinang tawa ni Mariposa. Since nasa Pilipinas ka naman, makikisuyo na lang ako. Sige na, malapit lang naman ang lokasyon nila sa mansyon nyo. Baka nga wala pang 3 minuto ay nandun ka na. Knowing nyo na magaling sa karera. Dala-dala mo ba si Happy? Tanong ng kaibigan sa kanya kaya napatango siya. Napatingin si Sabrina sa kanyang motorsiklo na pinangalanan niyang Happy. Napahango siya ng malalim sa kaunti-unting napatango. Sige na nga, hindi naman siya hikaho sa pera, ngunit napakahalaga sa kanya ng pera. Pera lang naman ang magpapasaya sa kanya. So paano mo nga ba de-deliver ang gamot, Aber? Patuloy pa niya kung kaya't biglang napatampal si Mariposa sa noon nito. Oo nga pala, shit,
Mura nito nang kaya't natawa siya. Pero wait, hindi ba't may gamot kang dala dyan sa'yo? Paano kung sumikit ang mga mata ni Sabrina at palokong nagsabi? So, plano mong kunin ang gamot na dala-dala ko? Napahalakak si Mariposa. Sige na please, pretty please. Napaikot ng mata si Sabrina. Oo na, ako nang bahala. Yes, thank you Sabrina. Shh, baka may makarinig sa'yo dyan. Paalala niya kung kaya't natahimik si Mariposa. Ayaw niya kasing ipaalam ang totoong pangalan niya sa team nila. It's her secret. Ilang minuto makalipas ang nakausap niya si Mariposa. Kinuha niyang kanyang itim na helmet at pumunta sa nakaparada niyang itim na motorsiklo na nakapark sa harap ng mansyon. Mabilis niyang pinandara si Happy upang ihatid ang pil na kailangan ng mga Anderson. Bago pa man siya nakalayo sa mansyon ay rinig niya ng mura ng dalawang magkapatid sa kanya. Pilit siyang pinapababa ng motorsiklo ngunit hindi niya ito pinansin pa. Bagkus ay mas pinaharurot niya pa ang sasakyan upang hindi marinig ang mga sigaw ng dalawang asungot na nasa likod niya. Habang nasa biyahe nakatanggap ng tawag si Sabrina kay Mariposa. Pinindot niya ang intercom sa loob ng kanyang helmet kung kaya't naririnig niya sinasabi ng dalawa. Nga pala, I already sent the detailed profile ng client natin. Sige, I am driving right now so don't disturb me again. Sabi niya at pinatay ng tawag. Napatingin siya sa isang maliit na tablet na nasa harapan niya at panakanakang sinulyapan ang impormasyon tungkol sa kliyente nila. Nang makita niyang litrato ng lalaki ay talagang sobrang na-attract siya. Sa isip-isip niya, not bad, gwapo ang lalaking nasa litrato, makisig, alam niyang batak sa gym at alaga sa katawan. Nakasuot ang lalaki ng isang itim na eyeglass na mas lalong nagpa-attract sa binata. Ang manipis at mamula nitong labi talagang nakakatakam. Napailing si Sabrina sa kanapangiti. Perfect, yan na lamang ang kanyang nasabi at mas nilakasan pang bomba sa kanyang motorsiklo. Hindi na rin kasi siya makapaghintay na makitang lalaki. Wala pang ang isang oras ay nakarating na kaagad si Sabrina sa kanyang destinasyon. Agad na pinark niyang kanyang motorsiklo sa labas ng gate at nagpakilala sa guard. Tumango naman ito't binuksan ng malaking itim na gate. Huminto siya sa harapan ng mansyon at napakunot dahil napansin niya na maraming nakaparadang SUV sa gilid niya. Anong meron? Ngunit hindi pa man siya nakakapag-isip ng malalim ay rinig niya ng tunog ng mga hakbang sa harapan niya. Isang grupo ng mga kalalakihan ang naroon. Lahat ay nakasuot sa gitna ng mga to isang lalaking simpleng polo shirt lang ang suot saka pantalon. Ganun pa man ay mas nangingibabaw pa rin ang kagapuhan ng lalaki. Inalis sa Sabrina ang kanyang suot na itim na helmet at inayos ang kanyang buhok. Napataas siya ng kilay na mapatingin kay Waki Anderson na nandun na sa kanyang harapan. Unang titig niya pa lang, ang unang niyang naisip ay mas pogi ang lalaki sa personal kaysa sa picture. Ngunit hindi niya pinahalata sa lalaking na-attract siya dito. Tamad na tinignan ni Sabrina ang lalaki at bumaba sa kanyang motorsiklo. Mr. Anderson, right? Waki Anderson? Tanong niya sa lalaki. Samantalang hindi inasahan ni Waki ng tao magdadeliver sa kanya ng gamot isang malit na babae pala. Tumango na lamang ang lalaki. Nasaan ang gamot na binili ko sa black market? Dinukot naman yun ni Sabrina sa kanyang bulsa at nilabas ang isang transparent na plastic na naglalaman ng gamot sa loob. Pinakita ng dalaga yun sa binata. So nasaan din ang pera? Mas tumaas ang kilay ni Sabrina dahil wala man lang itong bitbit na kahit na briefcase man lang. Bumaba ang tingin ni Waki sa malit na babaeng nasa harapan. Nakasuot ito ng itim na suit na pang raider at itim na relo sa kanyang kamay. At nang makita ni Waki ang cute nitong mukha habang nakataas ang kilay sa kanya ay tumalo ng puso ng binata. Tahimik na tinitigan ni Waki ang dalaga. Magsasalita pa siya na si Sabrina nang tumingin ng lalaki sa likod at sa menyas. May isang tauhan na naglakad sa harapan at tumabi kay Waki. Binuksan itong isang silver briefcase at gusto niya na mapamurang makitang nilalaman nito. 2.5 million ang nasa loob ng briefcase. Ang kalahati naman ay babayaran ko kapag na-test na natin ang gamot mo. Okay lang ba yon? Madalim na titigan ni Sabrina ang lalaki. Natahimik siya ng sandali. Mukhang hindi to basta-bastang maloloko. Napakasiguristo naman ng lalaking ito. Kahit na medyo nag-alinlangan ng dalagay na patango na lamang si Sabrina. Binulsan niya kaagad ang gamot at sinundan si Waki Anderson papunta sa loob. Ang pamilyang Anderson ay isa sa pinakamayamang pamilya sa Kamaynilaan. Mas yumaman pang mga ito ng sanipwers ang pamilyang Monte Carlo. Ang lumang mansyon na yon ang nagpapaalala na noon pa man ay malakas at makapangyarihang pamilya na talagang mga Anderson. Hanggang ngayon, napakunot siya ng noon ng dumiretso sila sa isang malit na looban at nakita niyang maraming mga doktor na nakapalibot doon. Rinig na rinig niyang bulong-bulungan ng mga ito nang makita siya. Sino nga ba naman ang hindi magtataka dahil kasama si Waki Anderson na mayroong isang malit na babae habang naglalakad to. Ngunit si Sabrina na sanay ng pinagtitinginan siya ay kalmado lamang habang naglalakad.
kasabay ni Waki Anderson. Hanggang saan kaya magagawang ipaglaban ni Sabrina ang sarili laban sa sarili niyang pamilya? Sino kayang lalaking pinagkasundo sa kanya para pakasalan niya? Ano ang mangyayari ngayong nakaharap niya na ang isang Waki Anderson? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.